Sa gitna ng abalang takbo ng buhay sa Metro Manila, sa likod ng marangyang pinto ng isang pamilyang negosyante na tila perpekto, may nakakubling isang kakilakilabot na lihim. Isang matagumpay na babaeng sihi, isang kasal na tinitingala ng marami, at isang magandang trainee na isa ring sikat na social media influencer. Ang lahat ng kislap ng karangyaan, kapag pinagsama-sama ng hindi namamalayan, ay lumikha pala ng isang madugong trahedya. Bilisan mo, mariing utos ng isang boses na may halong inis. Nanginginig si Franco na halos mabitawan na ang bangkay. Si Shane ang nagmungkahi na itago ang bangkay sa loob ng cold storage number 3. Hayaan mo lang muna dyan ng ilang araw. Ako na ang bahalang humanap ng paraan para maisama yan sa industrial meat grinder kasama ng mga tirang karne. Walang sinuman ang makakatuklas ng kahit ano. Ang kanyang mga salita ay napakalamig na nagpatindig maging sa balahibo ng isang lalaking tulad ni Franco. Ang kasong ito ay hindi lamang sumasakdal sa krimen ng may sala, kundi isa ring hatol sa pagtataksil at madilim na pagnanasa. Anong katotohanan ang nakatago sa loob ng nagielong freezer na iyon? Si Mang Carding, ang shift supervisor sa gabi ng Luzon Prima Foods Corp. Sa isang industrial park sa Laguna, ay inayos ang kanyang lumang kwelyo habang nagsasagawa ng huling patrol para sa kanyang shift. Ang gabi sa nasabing industrial zone ay karaniwang tahimik. Ngunit ngayong gabi, ang katahimikan ay tila kakaiba at hindi natural. Nang papalapit siya sa area ng cold storage, isang kakaibang amoy, matamis na nakasusulasok at malansang hindi maipaliwanag, ang sumundot sa kanyang ilong, na daig pa ang amoy ng kemikal na disinfectant na sanay na niyang nalalanghap. Kasabay nito, napansin niyang ang cold storage number 3, na dapat ay laging selyado ng 3 patong na bakal na kandado, ay misteryosong nakabukas ng bahagya. Ang makapal at maputing usok na singlamig ng hangin mula sa impyerno ay dahan-dahang gumagapang palabas, dinidilaan ang sementadong sahig. Sinabi ng kanyang kutob na mayroong hindi tama. Pinigil ni Mang Carding ang kanyang hininga, binunot ang high-powered flashlight mula sa kanyang baywang at maingat na humakbang papasok. Ang lamig sa loob ay hindi ang karaniwang lamig ng industrial freezer, kundi tila libu-libong di nakikitang karayom na tumutusok sa balat. Ang liwanag ng kanyang flashlight ay tumutok ng diretsyo, winalis ang mga racks na puno ng mga bikiting karne ng baka at baboy na nakabalot sa malabong puting plastik. At pagkatapos, ang sinag ng ilaw ay biglang huminto sa pinakamalalim na sulok ng bodega, naiipit sa pagitan ng bakal na rack at ng nagielong pader. May isang bagay na hindi dapat naroon. Sa una, nakita lang niya ang isang kumpol ng itim na buhok na nababalutan ng manipis na yelo na kumikinang na parang alikabok ng diamante sa ilalim ng ilaw. Lumapit siya. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis sa loob ng kanyang dibdib. Ang figura ay dahan-dahang naging malinaw. Isang babae na nakasuot ng mamahaling damit pang opisina ang nakahandusay, nakabaluktot sa posisyong hindi natural. Ngunit ang pinakanakakasindak ay ang kanyang mukha. Ang kanyang balat na dating kasing kinis ng porselana ay naging abot-asul na ngayon. Pinalamutyan ito ng mga pasa na kulay lila na parang marmol. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakabuka, ngunit wala ng boses na makalalabas. Selyado na magpakailanman ng manipis na yelo. At ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay nanatiling dilat na dilat. Isang transparent na yelo ang bumalot sa kanyang mga pupil na nagmumukhang mga bolang kristal na walang buhay. Gayunpaman, tumatago sa yelong iyon, nakita pa rin ni Mang Carding ang matinding lagim, sakit, at desperadong pagsamo na nagyelo magpakailanman. Ang biktima ay tila namatay ng 2 beses. Una dahil pinatay, at pangalawa nang ang lamig ay dahan-dahang pumasok sa bawat sel ng kanyang katawan na pinatigas ang takot sa kanyang mga mata. Isang tili ang naipit sa lalamunan ni Mang Carding. Napaurong siya. Natisod ang kanyang paa sa isang bagay sa sahig. Ang flashlight sa kanyang kamay ay nahulog at umikot ng ligaw sa lupa. Ang paputol-putol na kilat ng liwanag ay tumama sa mukha ng bangkay, sa mga kumpol ng nagyelong karne, at sa kanyang sariling mukha na namumutla sa takot. Gumapang siya palabas ng pintuan ng impyernong iyon. Ang kanyang hininga ay humahagok, bumubuo ng kumpol ng puting usok sa hangin. Nang dumating ang mga pulis mula sa Laguna Provincial Police Office, ang mga sabi-sabi tungkol sa multo sa cold storage ay muling kumalat at nagpatakot sa bawat manggagawa.
Ang crime scene ay tila halos walang bahid ng anumang palatandaan ng panlalaban, ni isang patak ng dugo ay wala. Mayroon lamang isang bangkay na inimbak sa yelo at isang kwentong katatakutan na nagsisimulang mabuo. Ang forensic team mula sa SCA Crime Laboratory ay nagtrabaho sa buong magdamag. Sa ilalim ng puti at malamig na ilaw ng autopsy, ang yelo sa katawan ng biktima ay dahan-dahang natunaw, inilalantad ang mga bakas na itinago ng nagielong temperatura. Ang resulta ng paunang pagsusuri ay nakakagulat. Ang biktima ay hindi namatay dahil sa lamig. Ang sanhi ng kamatayan ay mechanical asphyxia na may mga palatandaan ng pagsakal sa liig gamit ang isang malambot na bagay, posibleng lubid o tela. May mga pasa na bahagyang naaninag sa kanyang liig na napakahirap makita. Higit pa rito, sa dugo ng biktima ay natagpuan ang residue ng mataas na dosage ng pampatulog. Ang salarin ay plinano ang lahat ng may matinding katumpakan. Binigyan muna ang biktima ng pampatulog, saka pinatay, at sa huli ay ginamit ang cold storage upang alisin ang mga ebidensya at guluhin ang tinantyang oras ng kamatayan. Mabilis na nabunyag ang pagkakakilanlan ng biktima. Siya ay si Clara T. Villamayor, 32 taong gulang, ang president at CEO ng Luzon Prima Foods Corp. Isang batang negosyante na talentado at maganda at kilalang-kilala sa industriya ng pagkain sa Pilipinas. Ang balitang ito ay yumanig sa lahat ng empleyado ng kumpanya. Sino ang makagagawa ng ganoong kalupitan sa isang babaeng makapangyarihan at iginagalang tulad niya? Ang imbestigasyon ay agad na nagbago ng direksyon. Ang mga investigador mula sa CID, Criminal Investigation and Detection Group, ay nagsimulang halukayin ang mga personal na ugnayan ng biktima. Ang cellphone ni Clara, na natagpuan sa loob ng kanyang handbag na nasa opisina pa, ang naging gintong susi. Ang call history at mga mensahe sa mga nakaraang araw ay walang ipinakitang kakaiba. Karamihan ay tungkol sa trabaho at komunikasyon sa pamilya. Ngunit nang ma-recover ng mga eksperto sa cybercrime ang mga deleted data, isang masalimuot na katotohanan ang nagsimulang lumabas. May serye ng mga mensahe na sadyang binura. Ang usapan sa pagitan ni Clara at ng kanyang matalik na kaibigan na si Elise Santos. Ang nilalaman ng mga mensahe ay puno ng galit at sakit na umiikot sa isang biglaang business trip sa Boracay ilang linggo na ang nakararaan. Hindi ako makapaniwala, Elise. Nakita ko sila ng sarili kong mga mata doon, sa loob ng iisang kwarto sa hotel. Kailangan mong kumalma, Clara. Anong gagawin mo? Tuturuan ko ng leksyon ang malanding babaeng iyan at siya. Hindi ko siya hahayaang makalusot. Ang pinal na ebidensya ay lumitaw ng si Elise Santos, matapos mayanig sa pagkamatay ng kanyang kaibigan, ay nagkusang ibigay ang recording ng huling tawag nila ni Clara sa mga pulis. Sa recording, ang boses ni Clara ay nanginginig sa galit. Siya at ang asawa ko ay nagluloko pa rin sa likuran ko. Hindi na ako mananahimik. Ipapamukha ko sa buong mundo ang tunay na kulay ng ahas na yan. Ang vefi na si Shane Hermosa. Ang pangalang Shane Hermosa ay tumunog na parang kulog. Isang Vicky o intern. Anong koneksyon ng batang babaeng ito sa trahedya? Ang tabing ng misteryo sa karumaldumal na pagpatay ay nagsimulang mahawi na nagbubunyag ng isang kwento ng pag-ibig, pagtataksil, at nakamamatay na paghihiganti. Ang pangalang Shane Hermosa ay agad na inilagay bilang pangunahing suspect. Lahat ng impormasyon tungkol sa dalaga ay mabilis na tinipon. Si Shane Hermosa, 20 taong gulang, nasa huling taon sa isang prestihiyosong unibersidad sa Maynila, isang campus crush. Tunay na social media influencer na may 100,000 followers sa Instagram at TikTok. Ang kanyang social media accounts ay puno ng mga larawan ng marangyang pamumuhay, mamahaling bakasyon, at mga branded na gamit na hindi akma sa estado ng kanyang pamilya at sa kanyang katayuan bilang isang hamak na intern. Isang espesyal na grupo mula sa kapulisan ang nagsimula ng karera laban sa oras. Inilabas ang utos na suyurin ang buong sistema ng TV sa loob at labas ng Luzon Prima Foods Corp. Daan-daang oras ng footage ang masusing sinuri ng mga detective. Isang mahalagang detalye ang hindi nakalagpas sa kanilang matatalim na mata. Noong hapong iyon, ang kamera sa hallway ng opisina ay nakuhanan si Shane na pumapasok sa opisina ni Clara na may dalang isang tasa ng kape. Pagkalipas ng humigit kumulang isang oras, lumabas siya na may ekspresyong medyo lito, ngunit pilit na nagpapakita ng normalidad. Ang dapat tandaan,
walang anumang footage na nagpapakita kay Clara na lumabas ng kanyang opisina. Pagkatapos noon, tiyak na inilipat ng salarin ang bangkay sa gabi, sinamantala ang oras na tahimik ang pabrika. Pero paano magagawa ng isang babaeng may maliit na pangangatawan tulad ni Shane na ilipat ang isang taong nasa hustong gulang patungo sa cold storage na ilang daang metro ang layo ng hindi nahuhuli? Dito nakasalalay ang susi ng kaso. Ang mga investigador ay naghinuha na tiyak na may kasabwat siya, at ang suspect na iyon ay walang iba kundi ang asawa ng biktima, si Franco Salvacion. Ang ibang grupo ng mga detective ay agad na nakipag-ugnayan sa management ng industrial park. Ang datos mula sa security checkpoint sa gate ay nagpapakita na noong gabi ng pagpatay, ang sasakyan ni Franco ay pumasok sa kumpanya noong 10:17 ng gabi at umalis noong 11:58 ng gabi. Inamin niyang pumunta siya sa opisina upang kunin ang ilang mahahalagang dokumento na naiwan. Ngunit ang kamera sa parking area ay nagsasalaysay ng ibang kwento. Ang malabong imahe mula sa malayong anggulo ay nagpapakita ng dalawang tao na tila hirap na naglilipat ng isang malaki at mabigat na bagay mula sa office area patungo sa likod ng isang pickup truck, ang sasakyang madalas gamitin ni Franco sa paghahatid ng kagamitan. Ang mga piraso ng puzzle na hiwa-hiwalay ay nagsimula ng mabuo ng perpekto. Ang plano ng mga salarin ay nabunyag. Pinainom ni Shane ng pampatulog at pinatay si Clara sa opisina nito. Pagkatapos, nagpadala siya ng mensahe kay Franco upang dumating at tumulong. Sinamantala nilang dalawa ang dilim ng gabi gamit ang pickup truck upang ilipat ang bangkay sa pabrika. Sa kanila ito itinago sa Cold Storage No. 3, ang lugar na pinakabihirang inspeksyonin. Isang planong napakabagsik, kinwenta hanggang sa pinakamaliit na detalye. Ngunit hindi nila inasahan na gaano man kapulido ang pagtatakip sa krimen, hindi ito kailanman makatataka sa lambat ng katarungan at sa talas ng profesionalismo ng kapulisan ng Pilipinas. Ang warrant of arrest para kay Shane Hermosa at Franco Salvacion ay nilagdaan ng hukom ng gabing iyon din. Sumapit ang gabi at binalot ang marangyang kondominium sa Bonifacio Global City, DEC, kung saan nakatira si Shane Hermosa. Ang liwanag ng mga neon lights ng lungsod ay tumatama sa kanyang magandang mukha. Si Shane ay abala sa kanyang cellphone, santay na nag-u-upload ng status na puno ng kahulugan sa Instagram, natapos na ang bagyo. Maaliwalas na muli ang langit. Payapa. Naniniwala siyang nagtagumpay ang kanyang perpektong plano. Sa parehong oras, sa isang high-end restaurant sa Greenbelt, Makati, si Franco Salvacion ay nakaupo kasama ang ilang business partners, nagtataas ng baso ng alak, tumatawa at nakikipagkwentuhan na parang walang nangyari. Sinusubukan niyang lumikha ng alibi, ipinapakita na ipinagpapatuloy niya ang normal na buhay matapos ang pagkawala ng kanyang asawa. Hindi niya alam na sa paligid niya, ang mga naksibilyang detective ay nakapwesto na. Naghihintay lamang ng tamang tiempo. Sabay na inilabas ang utos, huliin. Ang pinto ng unit ni Shane sa Gihisu ay winasak ng may puwersa. Ang mga operatiba ng pulisya na kumpleto sa armas ay sumugod na parang bagyo. Shane Hermosa, arestado ka. Ang matatag na sigaw ng commander ay umalinggaw-ngaw. Nanigas si Shane. Sa restaurant sa Makati, nang akmang ididikit pa lamang ni Franco ang baso sa kanyang labi, dalawang matitipunong detective ang lumapit mula sa magkabilang gilid. Franco Salvacion, sumama po kayo sa amin sa presinto. Ang baso ng alak sa kamay ni Franco ay nahulog sa mesa at nabasag. Ang peking ngiti sa kanyang mukha ay nanigas. Sinubukan niyang magpumiglas. Anong kalokohan to? Alam niyo ba kung sino ako? Pero ang mahina niyang pagpalag ay mabilis na napigilan. Ang pag-aresto ay mabilis, tumpak at puno ng sorpresa. Hindi binigyan ang mga target ng kahit isang segundo para makapag-react o sirain ang mga ebidensya. Ang balita ng pag-aresto sa influencer na si Shane Hermosa at sa negosyanteng si Franco Salvacion, kaugnay ng kaso ng pagpatay sa cold storage ng Luzon Prima Foods, ay sumabog sa lahat ng media outlet at social news feeds ng gabing iyon. Nagimbal ang publiko. Ang katotohanang ito ay mas nakakakilabot kaysa sa anumang kwentong multo. Sa loob ng malamig na interrogation room, ang mga pader na puti ay tila humihigop ng lahat ng emosyon. Ang resulta ng pagsusuri sa sample ng kape na naglalaman ng pampatulog, ang kanyang mga fingerprint sa tasa,
at ang huling text message na ipinadala niya kay Franco, ayos na ang lahat. Pumunta ka na. Namutla ng husto ang mukha ng dalaga. Ako nga, pag-amin niya gamit ang boses na walang bahid ng pagsisisi. Ako ang pumatay sa kanya. Ang pag-amin ni Shane ay nagbunyag ng isang planong kinwenta hanggang sa kaliit-liitang detalye. Noong hapong iyon, nagtimpla siya ng kape, hinaluan ito ng dinurog na matapang na pampatulog. Gamit ang matamis na ngiti sa labi, dinala niya ang kape sa opisina ni Clara, nagkukunwaring nais makipagbati sa kanyang boss. Ate Clara, sinimulan ni Shane ang nakamamatay na usapan. Patawad po sa lahat. Nagkamali ako. Umaasa lang po ako na mapapatawad niyo ako at bibigyan ng pagkakataon. Si Clara, bagamat galit pa rin, ay nadala ng kanyang likas na kabaitan at marahil ng kaunting pagod kaya siya ay naging kampante. Tinanggap niya ang tasa ng kape at humigop dito. Sa sandaling ito, ang mukha ng anghel ni Shane ay naglaho at napalitan ng tingin ng isang demonyo. Kalmado siyang lumapit, kinuha ang paboritong silk shawl ni Clara mula sa mesa, at sinakal ang liig ng biktima na wala ng kalaban-laban sa ilalim ng impluensya ng gamot. Ang mga mata ni Clara ay nanlaki sa kawalan ng pag-asa, nakatitig sa taong minsan niyang tinulungan habang inaagaw nito ang kanyang buhay, bago tuluyang nawalan ng lakas. Ngunit ang kanyang pag-amin ay hindi makapagtatakip sa kanyang papel bilang aktibong kasabwat. Nanginginig si Franco hanggang sa halos mabitawan ang bangkay. Si Shane ang nag-isip na itago muna ito sa freezer. Sa korte, binasa ang mga pag-aming ito na nagdulot ng matinding galit sa buong bulwagan. Ang pamilya ni Clara ay humagulgol sa pighati. Nakatayo sa harap ng hukom, nanatiling malamig ang mukha ni Shane. Habang si Franco ay nakayuko lamang, hindi makatingin sa kahit sino. Ang pinal na hatol ay binasa, matatag tulad ng hampas ng maso ng katarungan. Shane Hermosa, reclusion perpetua, habang buhay na pagkabilanggo, para sa kasong murder. Franco Salvation, reclusion perpetua, para sa kasong murder at desecration of a corpse. Ang katarungan ay nakamit, ngunit ang trahedyang ito ay mananatiling sugat na hindi kailanman maghihilom. Ang kasong ito ay isang mapait na paalala kung gaano kanipis ang hangganan sa pagitan ng pag-ibig at krimen, sa pagitan ng ambisyon at pagkawasak. Ipinapakita nito na sa likod ng matatamis na ngiti at mga pangakong romantiko, maaaring nakakubli ang bangi ng kasinungalingan at kalupitan. Ang katotohanan ay laging may kabayaran, at ang kabayaran ng pananahimik sa harap ng kasamaan ay isang trahedyang hindi na maitatama. Maraming salamat sa pagsubaybay sa kwentong ito. Ang kasong ito ay isang trahedyang nakakadurog ng puso. Isang paalala na ang kaligayahan ng pamilya ay napakarupok at dapat pahalagahan. Huwag hayaan ang panandaliang tukso, bulag na selos, o walang hanggang kasakiman na wasakin ang mga pinakapundamental na halaga ng pagkatao. Manatiling laging mapagmatsyag upang protektahan